Yeah, pero ang nakakapagtaka nga, ang daming interested or ang daming parang magpapakasal din. Parang 50-60% ang tanong nila is kailan ang kasal? Ang mahalaga naman, na-enjoy natin, na-enjoy mo, at di ka sobrang stress. Pero sa mga fitting ko, kasama ko siya pumunta doon. Pero kapag sinusukat ko siya, umaalis siya. Pero sa lahat ng mga hinati ko, hindi ko lang kung ano talaga doon yung napili ni Kat. Hey guys! This is Joel. This is Kat. And welcome ulit. Finally, sa panibagong episode ng Kwentuhan with Joel and Kat. Grabe! Uy, alam pa rin natin yung intro natin. Yeah, syempre matagal natin pre-practice yun eh. Yay, finally! Ilang months tayong wala, diba? Yeah, grabe. Sobrang na-busy kami, kaya sorry guys. Ito na, muling magbabalik. Yeah, life happened. Grabe yung mga nakaraang buwan sa buhay namin. Yes! Actually, totoo nga siguro eh, no? Talaga kapag papalapit na yung kasal, dun mas nagiging challenging yung relationship nyo. Uy, baka naman isipin nila, naghiwalay tayo, nag-away tayo. Hindi naman ganun, guys. Anyways, intro pa lang eh. Kaya nga. Okay, so ano ba pag-uusapan natin ngayon? Yes, so update. Hey, energy! Come on na, Energy. Ano magsabi ko, anong gagawin natin today? Yes, dahil ang daming nagtatanong sa inyo about sa wedding preparations natin. Sabi ko, naisip ko, why not? Magtanong ako sa Instagram kung ano ba yung mga gusto nyong pag-usapan or mga tanong nyo sa amin para dito na lang namin sasagutin. Para isahan na lang and hopefully sa episode na to, para sa mga ikakasal, sa mga gusto magpakasal, at syempre sa mga kinasal na, di ba? Ano? Ayun lang naman, para sa inyo. Para sa inyo to specifically. Hindi ko alam kung bakit curious sila sa kasal natin eh. Actually, ang weird love This past weeks, nagpo-post ka consistently about sa wedding preparation natin. And ang daming Questions, di ba? oo, tsaka ang daming engagement, ang daming nag-share. Pero for some reason kasi, gusto ko siyang i-capture lahat kasi sabi nila sa comment section, uy, enjoyin mo yung process ng na nagpa-plan ka ng wedding kasi hindi mo na mababalikan yan. Kasi once in a lifetime ka lang ikakasal. Kaya ako, as much as possible, gusto ko siyang finifilm. Yeah, pero ang nakakapagtaka nga, ang daming interested or ang daming parang magpapakasal din. Alright, sige, let's begin. So yun nga, nagtanong si Katrina sa kanyang Instagram ng mga kung ano-anong questions specifically about sa wedding. So tara, isa-isahin natin yan. Let's go. Sorry guys, nainom kami kasi ng vitamins. Pwede na ba natin i-disclose dito kung gaano na ba kalapit talaga yung kasal natin? Actually, sa lahat ng nagtanong sa akin sa IG, parang 50-60% ang tanong nila is kailan ang kasal. Pero guys, hindi namin siya made-disclose for some reason. Yeah, alright, sige. Pero soon, eto na lang yung clue. Sobrang lapit na guys. Kaya nakikita nyo medyo busy na kami sa wedding preparation namin. Okay? Tara, simulan na natin to. Simulan na natin. So, first question. Stressing po ba ang wedding prep? Ako na sasagot kasi wala tong masasagot eh. Oy. Teka. Okay. Kailangan ko i-redeem yung sarili ko dyan. Kasi last episode natin sa podcast, ginaganyan mo, dinidis mo na ako. Okay. Feeling ko, stressful siya, especially sa part ni Katrina. Stressful ba? Iniisip ko Hindi, actually, stressful. parang hindi naman. Para sa akin guys ha, hindi. So, ibig sabihin na-enjoy mo siya. I mean, hindi naman sa na-enjoy ko siya kasi parang ang dami ko kailangan gawin so na-overwhelm ako. So magkaiba rin terms sa stress na na-overwhelm, di ba? So kasi ang stress parang irritated pero kapag na-overwhelm ka lang, parang gusto mo rin naman siya gawin. Yeah. Pero ang dami mo kasing gagawin kaya parang nakakairita na pero Yeah, feeling ko hindi naman stress kasi syempre talaga may mga nag-guide din talaga sa amin. yes, kaya good thing din na kumuha kami ng all-in package kasi hindi na ako yung mag-iisa-isa ng suppliers, mga ganun. Kaya para technically nakikipag-coordinate na lang ako with my coordinators and suppliers. And yung mga little details na lang inaasikaso namin ni Joel. Yeah. Actually, totoo, overwhelming siya. Hindi siya stressful naman. Overwhelming siya kasi sobrang daming options. Yes. Yun siguro yung mahirap eh. Oo. Feeling ko yun yung nag-i-struggle tayo. Like parang ang daming magandang pwedeng gawin sa kasal. Pero hindi mo naman pwede gawin lahat ng yun. Kailangan pipili ka lang. Yun yung pinakamahirap na part. Oo, yun yung pinakamahirap na part para sa akin talaga. Yung decision making na anong kulay, yung mga ganong simpleng bagay. O kahit yung mga designs and everything. Kasi ang daming maganda eh, no? Totoo. Kasi pag sinabi mo kasing stress, may negative connotation eh. Pero sa akin, overwhelming lang siya. Pero na-enjoy ko yung process. That's good. It's Yun naman. stressing sa akin. That's good. Tsaka nakita ko na rin yung mga comments yun na, uy, enjoyin nyo yan. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko,
tama talaga dapat i-enjoy ko to kasi isang beses na mangyayari sa buhay ko to, kaya kailangan i-enjoy ko na. Ikaw ba, stressful ba para sa'yo? Na-excite lang ako na-excite lang ako talaga sa kasal na Pero yun lang siguro. Currently kasi medyo focus pa tayo sa technicalities talaga. So, ang mahalaga naman, na-enjoy natin. Na-enjoy mo at hindi ka sobrang stress. Pero yun talaga, ako, especially napapalapit na ngayon talagang mas nagiging involved pa ako. Yes. Give ko naman sa kanya yun ngayon. Kasi talagang siya na nagsasabi sa akin, love, tara, upuan natin yung mga kailangan pa sa kasal. Yeah. Naks naman. Yeah, guilty rin naman ako na the past months dahil yun nga, life Okay happened. naman. Kasi parang dumating sa mga ilang linggo rin siguro, ilang buwan din na, di ba habang nag-wedding preparation kami, may nangyari sa buhay namin, mga nangyari. So, parang somehow, syempre, naapektuhan yung pagpe-prepare namin sa wedding. It is something na parang sinet aside na lang natin or something na parang, ano ba yun? Kung ano na lang, piliin mo na. Di ba parang naging ganun siya, nawala yung excitement, nawala yung essence na nag-e-enjoy ka sa preparation. Oo, kasi nga may ibang bagay kami na pinagfo-focusan. Pero hindi siya about sa relationship namin, guys. Basta problema namin siya. Pero at least now, we're here, we're back. Kasi kailangan na rin. Yeah. If tinatanong niyo kung stressful ba, for me, no. Nakita na ba ni Joel yung bridal gown mo? Hindi, guys. Nakita niya yung perspective. Yung mismong design ng gown. Pero months na yun before. Kung tinatanong ko nga siya ngayon, hindi na niya naaalala. Pero sa mga fitting ko, kasama ko siya pumunta doon. Pero kapag sinusukat ko siya, umaalis siya. Hindi niya pwedeng makita yun. So, wedding day na yun. Pero yung suit niya, nakita ko na. Kasi hindi mapakali si Joel hanggat di niya ako tinatanong, love, okay ba to? Okay ba to? Kaya nakita ko na yung kanya. Yung akin, hindi pa. Maganda rin may element of surprise ka sa wedding day. So, ako rin, ayoko rin makita. Nalimutan ko na nga siya actually. Oo Kasi nga, tinatanong ko nga pinapapili sa'yo. rin ako. Nung start pa lang, nung nagtitingin pa lang sikat ng mga pegs sa Pinterest, tinatanong niya rin ako, ano yung pinakabagay sa akin dito? So, nag-handpick din ako na ito. Pero sa lahat ng mga hinandpick ko, hindi ko alam kung ano talaga doon yung napili ni Kat. Ako kasi personally, wala talaga akong peg sa wedding gown. Kaya shoutout sa Mark's Bride kasi sila yung tumulong sa akin sa aking magiging dream gown. Maganda siya, love. Yun lang yung sabi ko sa'yo, maganda. Yeah. At ilan ba yung gowns mo? Meron akong ceremony gown, meron akong reception gown, may after party ako. Yeah. So tatlo shout out sa Mark's Bride, Brides. sa Aurea Vinluon Designs. Yes! Sila yung aming gumawa ng aming gown and suit. Thank you, guys! Shout out. Napakabilis. Napakalupit. Pero magmi-meet ulit kami sa end ng month na to para sa final fitting. Kasi sabi ko rin sa designer na magpo-final fitting pa tayo. Kasi talagang nagpapapayat ako ngayon para mas maganda yung fit ng suit natin. Anyways. Yes. Ideal number of months to prepare. That's good, Personally, and based din sa experience ko at tinanong ko yung mga coordinator ko ano nga ba ideal months kung kailan kayo magpe-prepare. Dapat daw 1 year yan. At least 1 year. Pero yung iba nga kaya nga ng 6 months, 2 months, 3 months. Depende sa klaseng kasal yung gusto mo. Pero as much as possible, 1 year. Kami, personally, 1 year kami nag-prepare. Parang pangit din na mabilisan eh. Oo, pero depende naman. Depende pa rin. Kaya naman yun, kung may ipipilit. Hindi, parang mas ma-enjoy mo lang. I-prolong mo siya na onte. Oo, tama. So, mas maganda siguro na hindi nagmamadali. Mas okay na yung medyo matagal. Kasi ang bilis ng panahon eh. Weird. Oo, sa totoo lang, pangit din naman pag nagagahol ka kasi parang may malagay ka na lang sa wedding mo, may magawa ka na lang. Mas maganda yung pinag-isipan mo at yung gustong-gusto mo, diba? Wait lang, parang ako na nagsasalita dito. See? Nakain na lang. Sige, maghanap ako ng question para ikaw naman yung ano mo. What do you see in the future together after the wedding? Ikaw muna. Ako, ang priority ko after wedding is yung honeymoon stage talaga. Gusto ko yung ma-feel na, kasali talaga tayo. Tapos sa isang bahay na tayo, lalo na titira na tayo dun sa ating dream house. So parang yun yung gusto kong ma-feel after wedding as a wife.
Yeah. Actually, parang gusto kong gawin right after kasal. Gusto ko umuwi ng bahay. Oo, yun din yung Parang, gusto ko. ang sarap siguro, no? Ano kayang feeling? Uwi ka na sa bahay. Parang sarap lang enjoy ng moment. Pero kami naman, after marriage, ang dami ko nang sinasabing mga gusto kong ginawa. Kumbaga, pag nag-uusap kami ni Kat, talagang ini-imagine na namin yung after marriage. Like, ito gagawin natin, love. Ito gagawin sa house. Ito yung hatian ng responsibilities natin. Ito yung plano natin kung kailan tayo mag-baby. Parang, ang saya niya isipin. Pero, Wala pa kami nasa isip ngayon. Basta ang goal namin right after wedding is mag-focus kami sa isa't isa talaga. yeah. Like magta-travel kami. Mga simpleng ginagawa ng mag-asawa ba? Sa bahay lang, paglulutuan mo siya, movie kami, mga ganon. Yeah. I-feel muna namin. Pero mostly travel talaga yung nasa isip namin right after Sabagay. wedding. Yeah, enjoyin muna namin yun. Hindi ko alam kung maglalaylo ba kami sa other responsibilities namin para ma-enjoy namin yung honeymoon stage. Tsaka para kasi the past years ng relationship natin, wala sa ligaw stage, boyfriend, girlfriend. Parang laging on the side lang yung relationship natin. Or di naman on the side. Pero somehow, meron tayong mas pinaprioritize bukod sa mga love days natin, sa mga monthsary dates natin. Somehow, nagiging optional siya kasi may mga bigger responsibilities tayo na kailangan pagtuunan. So, parang this time around, parang gusto ko enjoyin siya after ng kasal. Number 1 naman tayo, di ba? Yeah, tama naman. Kasi busy tayong kumayod yung mga nakaraang years. So ngayon... Parang may mga anak na yun, no? Oo. So ngayon, tayo naman dalawa. Yeah, enjoyin naman natin yung mga somehow yung pinaghirapan natin. Yung sana makapag-travel kami nang hindi kami nakakapag-cellphone, walang kukontak sa aming mga employees namin, yung mga ganon. Yun yung mga little things na gusto namin gawin right after ng kasal. Pagbigyan nyo na kami dito, The Crunch Team. Saan po kayo mag-honeymoon? Guys, buti na tanong nyo para mapag-usapan din namin kasi so far wala pa. Bakit nga ba? Wala tayong maisip. Parang wala ngayon, no? Pero definitely, mag-out of the country tayo after kasal. Pero di ko lang alam kung saan kasi medyo yung panahon na yun talagang mainit. Oo, sa lahat ng bansa, di ba, maiinit. So, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kami ni Joel, mas gusto namin like autumn or malamig Winter, na. yeah. Kasi syempre, mainit na sa Pilipinas. So, kung naiisip kami ng honeymoon, saan kaya tayo pupuntang bansa ng malamig? Wala naman masyado, not unless sobrang layong-layo na. Yeah, wala pa. Wala pa. So, may nababanggit naman si Joel like beach, pero parang hindi ko siya jam right after ng wedding. Parang gusto ko chill vibe na parang lakad-lakad ka lang, tapos malamig, yung mga gano'n. Oo nga guys, pasensya na yung mga sagot namin sa mga katanungan nyo. Hindi rin kami sure. Kaya kami nag-podcast para mapag-usapan din namin, di ba? Yun talaga yung reason, no? Oo, pero kung tatanungin niyo yung honeymoon, wala pa. Update namin kayo guys if meron na. Actually, baka kayo yung pwede namin tanungin. Like, ano yung mga honeymoon destination suggestions nyo, di ba? Na baka pwede namin makonsider, pwede namin mapuntahan din. Kasi wala talaga as in zero. Ang dami namin mga pinag-iisipan. Pero parang parang may better time para puntahan yung mga lugar na yun. Hindi doon sa time after ng kasal na. Oo, tama. Nagugulat ka pa rin ba pag iniisip mo na, grabe, kakasal na ako. Talagang, andito na ako sa stage na to. May ganong moments ka pa rin ba? Or natanggap mo na andito, medyo na tayo, mid-20s na tayo. Medyo tanggap ko na kasi yung kayod ko naman yung mga nakaraang buwan, parang may mga anak na ako eh. So parang feeling ko, ready naman na ako. Tsaka dati sinasabi ko, 25 years old, pwede na ako. Yeah. Pwede na ako mag-isawa, gumagano na ako. Pero akala ko nga masyadong bata yun. Pero kung tatanungin mo ko ngayon, yeah, ready na ako. Yeah, feeling ko ako ready na rin ako eh. Iba-iba talaga ng time yan. Pero ako, this time around, feeling ko ready na talaga ako umakyat sa next level ng relationship natin. Oh, na-excite ako na ewan. Pero very ready na rin ako. Tsaka lagi sinasabi sa akin ni Joel, excited na ako sa kasal natin, love. Ganito yung gagawin natin. Ito na yung kaya natin gawin. Hindi na maghahatid sundo. Hindi na Dami niya mga ganun ni Joel. Parang last week, galing lang din kami sa, kinuha namin yung marriage license namin. So, mandatory na kasi ngayon na before i-release yung marriage license, magkakaroon ng counseling, ng seminars. So, parang doon sa one whole day na yun, dami ko rin napulot na aral eh. Ang dami ko pinakita nila yung realities ng marriage, kung paano ba mas i-strengthen yung marriage and all. Parang nakaka-happy lang ng heart na. Yeah, tapos kami ni Joel that time, tawa kasi parang ba't tayo nandito? Hindi pa rin kami maniwala na ikakasal na kami, na ito na yung pinag-uusapan namin about family planning and all. Kaya very, kami, na happy kami na nandun na kami sa stage na yun. Yes. After years, di ba? Yes. That's good.
Pero syempre, parang lahat naman nagsasabi na rin. Like, ngayon nakikita natin yung good things after marriage. Yeah, syempre fresh pa. Oo, pero ang dami na rin nag-warning at talagang hindi madali yung pagpapakasal. Diyan talaga mas challenge. Tsaka mas makikilala nyo isa. Tama naman. Pag nasa isang bubong na kayo. Ikaw ba natakot ka ba doon? Well, tanggap ko na may mga, kasi syempre nakikita na natin sa mga magulang natin yung mga naging problem sa marriages. Pero given siya eh, hindi na mawala yung problem eh, no? Ano ba yung mga common na problems na mag-asawa? Usually pera. Oh, number Madalas one. pera talaga. Number one, pera. Dikit-dikit na dun minsan eh. So, pera, related sa mga sa trabaho. Di ba? Pagod. Actually, lahat pwede pa pag-awayan. Di pa natin alam. Pero, yun yung mostly na pinoproblema ng mga mag-asawa. Sa tingin mo, ano magiging problema mo sa akin? Ay, hindi ko pa masabi yan. Pero ngayon kasi wala pa naman masyado. Wow! Nakatakot nga kay mamaya mag-all out ka sa after kasal ha. Sinasabi ko sa'yo. Wala pa naman so far. Let's see. Always natin tatandaan, love, na dapat si God ang magiging center ng relationship natin. Kapag may ganun na tayong foundation, hindi tayo basa-basa matitibag. Tama. Hindi lang kayong dalawa. Like, si God yung nasa gitna ng relationship. Di ba sinabi rin dun sa seminar, talagang kung kayong dalawa lang, hindi enough yun para magtagal yung relationship nyo. Like, you need God talaga to be the center. And siya yung talagang mag-lead. I mean, siya yung maging sentro ng relationship nyo, ng family mo, in order for it to work. Oo, tama naman. Di ba last time tinanong kita, ilang percentage na yung before maging 100% yung completion ng kasal natin sa preparation? Siguro mga 85%. Mga ganun na. Kasi usually ngayon ang iniintindi na lang natin yung finishing ng gown, yung suit mo, yung final fitting. Tapos Design yung mga siguro. design na lang ng mga sa reception. Yeah, yun na lang, actually, mostly. yun na lang. Pipili na lang talaga. Choice of songs, yun yung mga problema. Oo, yun na lang. Pero sa mga ngayon, kumbaga, firm na kami sa mga suppliers. Alam na namin kung sino yung mga talagang tutulong sa amin. Bali, kompleto na talaga suppliers namin. Kulang na lang sa amin meeting. Mag-meeting kami kapag 2 weeks before na ng kasal. Alright. Alam mo ba yun na 2 weeks yung meeting? Yeah, alam ko yan. May nagtanong nga din, love eh. After ba ng kasal natin is magbe-baby na daw ba tayo? Actually, lagi na pinag-uusapan na yun eh. Pinag-uusapan natin? Lagi natin pinag-uusapan na yun kung after kasal, paano naman yung plan. Yeah, pero may narinig ako, sabi ng brother mo, sinabi mo sa kanya, next year na tayo magkaka-baby. Nagulat ako, sabi, sino ka usap nito? Di naman ako sumangayon. Pero plano mo na next year? Kala ka ba napag-usapan natin after Next 2 year, years? paplanuin na natin. Pero definitely this year, hindi pa. Okay. Next year, medyo i-schedule na natin siya. Next year? I mean, somehow isipin natin siya, sige, baka after a year from... Pero hindi pa. Andun pa ako sa... Gusto ko si Katrina muna. Hindi kasi hindi pa namin na-enjoy yung isa't isa talaga. Like, yung kami lang dalawa, yung magsasama kami sa isang bubong, hindi pa namin siya nagagawa. Kaya ako, hindi naman tayo against sa hindi tayo magbe-baby. Gusto pa rin natin mag-baby, pero siguro ikaw muna. Ikaw at ako muna sa mga early years. Ako muna ang baby. Basta ang goal, hindi tayo lalagpas ng 30. Dapat sa 30, medyo okay na tayo. Nakadalawang anak na tayo nun. Yeah, tama. Mahirap na kasi. Ayun, may limit naman kami, guys. Yes. But usually, pag boyfriend-girlfriend, kailan kayo kakasal? Pag kinasal na kayo. Kailan kayo mag-aanak? Yeah. Diba? Although ngayon, sensitive na ngayon topic niya, hindi mo na masyadong tinatanong talaga yan sa mga friends or anything. Kasi something It private. depends din naman sa girl kung kailan nila gusto mag-baby or gusto ba nila or hindi. Yeah. It's okay. It's up to you guys. Pero kami, after 2 years, siguro. Okay? Feel mo ba may iiyak ka sa kasal? Hindi ko alam. Ang sa mga napapanood kong vlogs, lagi nilang sinasabi before ng kasal, di ako iiyak, mga ganun. Pero pag nung SD na, umiiyak naman sila. So feeling ko, yeah. Kanina nga sinabi ko kay Kat na ngayon medyo focus tayo sa technicalities. Pero sana sa araw ng kasal, like wala na tayong pake sa lahat ng yun. Yeah, let it be. Let it be, let it flow. Enjoy natin yung moment na yun. Kung ano man yung mangyari, umulan, bumagyo. Like, so be it na talaga. Kasi somehow na ano ka di ba? Parang Gusto mo maging perfect eh. Yeah, di ba? Kasi nag-effort yung mga tao pumunta. Ang tagal mong plano na ito. So gusto mo maging smooth lahat. Pero may mga bagay na out of our control na. Yeah. Kumbaga. Exactly. So, yun lang naman. Patuloy na reminder yan for us. Yeah, kaya ang sinasabi nila, kahit 80% ng pinlano mo ay nasunod naman, okay na yun. Kasi hindi daw talaga magiging perfect ang pinlano mong kasal. Yeah. Kaya, i-accept na lang natin. I-accept ko na lang din na hindi magiging perfect. Pero sana maging perfect. Any suggestions sa mga couple sa papunta dyan sa stage na yan? Like, kaka-engage lang. Eto, gawin nyo to after ng engagement. Kasi ako medyo parang pinagsisihan ko yung after
engagement namin ni Joel eh. I-feel mo yung engagement high. Kasi ako, after namin ma-engage ni Joel, trabaho na agad kami guys. So ako parang isang araw lang yung engagement ko, tapos hindi ko na siya na-feel mga susunod na araw. Kasi nga, masyado na akong busy. Kaya as much as possible, namnamin mo yung moment na na-engage ka, na na-engage kayo. Yeah. Huwag tayo masyado magpaka-busy agad sa preparation ng wedding kasi parang too early naman. May time pa naman dyan. Pero sana, ma-enjoy nyo yung engagement high. Yun yung tip ko naman. Ikaw, love. Para sa mga na-engage na, yung commitment ng guy para mag-propose na sa'yo, ibig sabihin, kasi parang ang pag-propose, it is a sign na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Parang somehow, you're showing your intentions para sa commitment mo sa habang buhay kasama siya. Tama yun, i-appreciate mo yung moment na yun. Mas kilalanin nyo yung isa't isa. Kasi somehow, pag na-engage na kayo, automatic, iisipin nyo na yung future nyo. Kung paano yung kasal, paano yung magiging family nyo and all. So, talagang yun siguro yung advice ko. Pag na-engage kayo, kilalanin nyo yung isa't isa pa. Syempre, kausapin mo siya. Baka kasi may mga limitations kayo ng boyfriend, girlfriend na hindi nyo na pag-uusapan. Like, for example, finances, yung family background mo. Kung hindi nyo man mapag-uusapan yun, like, mas maganda before ikasal, alamin nyo na lahat yun. Kasi mahirap din naman na mabigla ka na, oh, may mga conflicts pala tayo. So, nakikita ko rin, may mga na-engage na hindi natutuloy yung kasal. So, syempre, no judgment pa rin sa kanila. Hindi naman porket nag-propose sa'yo, is talagang parang kasal na rin kayo technically. na siya na talaga yung para sa'yo. Mahirap na kasi mas mahirap naman na magsisi ka na kapag kasal na dahil wala nang hiwalayan yun, di ba? Wala nang hiwalayan yun. So, during the fiancé stage, talagang yan yung time para mas kilalanin nyo, mag-spend time kayo together. Tapos talagang makita nyo talaga kung compatible kayo sa isa't isa. Kasi nga, after marriage, wala nang piglasan yan. Napakahirap. Lalo sa Pilipinas, walang divorce. And syempre, di ba, susumpa kayo sa harap ng Panginoon eh. So, syempre, in the spiritual sense, talagang walang hiliwalayan yan forever. Kaya nga, hindi dapat minamadali. Una yan, huwag niyong madaliin kung hindi pa kayo sigurado. And ang pagiging sigurado, guys, hindi lang to one-sided Like, hindi pwedeng ako lang yung ready pero si Katrina hindi pa siya ready. Like, it should be the both of you. Like, dapat pareho na kayong ready. And kung hindi pa siya ready yung partner mo, i-respect mo yun. Respetuhin mo yun, bigyan mo siya ng time. Kasi syempre, baka may mga traumas din siya or mga hinahanap pa siya sa sarili niya or ewan ko. Pero yun lang naman. And nakikita naman natin sa reality ng buhay ngayon, di ba? Tumatagal na yung panahon. I mean, parang mas nagiging late na yung time para magpakasal, mag-anak. Ba't ba ganun nga? Tumatalino na ba yung mga tao? I mean, no, siguro mas focus lang sila sa career nila other than love. Kaya medyo nadidelay yung kasal. Pero hindi mo rin naman makikilala talaga fully isang tao nang magkasama lang kayo ng ilang years. Sabi nga nila, kapag nasa isang bubong na kayo, dun yung makikilala ang isa't isa. Kaya nga lagi natin isipin, before kayo mag-fiancé o magpakasal, tanongin muna sa sarili nyo, eto na ba talaga yung gusto kong makasama habang buhay? Kasi marriage is a commitment, guys. Hindi lang siya kapag mainit na paso ka, iluluwa mo. Hindi ganun daw. Diba? Natutunan ko yun sa marriage counseling. Kaya dapat prepared tayo, ready tayo for the commitment, and nag-agree kayong dalawa na. Yeah, yun nga. Na dapat ready na kayo pareho. So, huwag kayo ma-pressure na porket sobrang tagal na ng boyfriend-girlfriend era nyo, magpro-propose na. Ewan ko Take your time. Mafe-feel nyo naman yan kung kailan kayo gusto nyo may engage or magpapakasal na. Tsaka, huwag nyo lang tignan yung mga positive things. I-consider nyo rin yung negative things. Like, paano nyo i-work out yung mga decision nyo sa buhay. Pero kasi kami ni Joel, right after may engage, kailangan namin pag-usapan yung mga bagay-bagay na hindi namin napag-usapan nung boyfriend-girlfriend pa lang kami, like parenting styles, yung religion, yung vision sa politics, yung mga ganung bagay ba? Kasi kailangan as one kami or magkaintindihan kami sa kung ano yung pananaw ng isa at pananaw ko. Dapat mag-meet kami halfway, yung mga ganung bagay. Yeah, sa pag-handle din ng pera, di ba? Yes, yung mga ganun. Lalo ngayon, may mga girls na rin, may mga babae na rin na sila yung alpha, tapos yung lalaki yung talagang mas sumusunod sa girl, which is, there's nothing wrong with it naman. Pero, yun nga, dapat alam nyo rin yung rule kasi hindi nga pwedeng dalawa yung leader sa isang bahay. Kumbaga, dapat there's someone talaga na tatayo. And, syempre, madalas naman talaga is yung lalaki yun. Actually, yun yung expectations di ba? Relationship advice na lang na I think nakatulong talaga sa amin ni Kat in the long run. Very okay yung communication namin. Talagang very open kami sa lahat ng pwedeng i-topic sa buhay na to, pinag-uusapan namin. Like, lahat.
ano man yan, trauma man yan, mga dreams, aspirations, relationships, finances, kahit yung mga deepest secrets mo, sinishare talaga namin sa isa't isa. Siguro sa atin, naging natural na siya na workout na. Pero for some relationship, I think hindi lahat ganun eh. May mga nagugulat nga, di ba, kapag nagkakaroon na activity na, oh, sige, tanong mo to sa partner mo. Katulad nung marriage counseling namin, kasi may mga activity kami doon, like ano yung ayaw mo sa kanya, ano yung ayaw mo sa akin, mga ganun. For some reason, kami ni Joel, susulat ko pa lang, alam na niya yun yung sasabihin ko sa kanya. Kasi ganun kami ka-open. Yung iba namang mga kasama namin doon, hindi talaga sila aware, diba? Yeah, oh. Or nahihiya pa rin sila. Napag-usapan. Oh, pero di may kakasal eh. Oo, kaya kailangan pag-usapan. Kaya yun naman yung very proud ako sa relationship namin ni Joel. Kasi talagang open communication talaga kami sa lahat ng bagay talaga. Siyempre, hindi kayo 100% pareho sa lahat ng desisyon. Kaya talagang may compromise dyan. Siguro isa pang advice ko rin sa mga ikakasal. Buti nga sa amin ni Kat, before kami mag-start ng preparation, alam na namin yung budget na isa-set namin. Para at least alam nyo kung saan kayo aandar. Yes, yun yung pinaka-importante sa lahat. Number 1, dyan set your budget agad. Ay, hindi lang to, I love you, I love you. Oo, hindi lang to para pagka-propose mo, tapos na. Wala yung ganon. Doon pa lang magsisimula lahat. At doon namin na-realize ni Joel, magastos magpakasal. Kahit simple lang yan, aabot ka pa rin ng 6 digits. Pero meron naman yung mas budget lang. Pero hindi biro magpakasal. Kailangan pag-ipunan talaga. So, set a budget. Siyempre, yung realistic budget lang. Hindi rin naman necessary na mag-overspend ka sa kasal, di ba? Like, set a budget lang. Then, during the preparation, mag-stick kayo dun sa budget na pinag-usapan nyo. Kasi yung iba talagang nangungutang pa para magpakasal. May maraming ganun. Na wala ka naman pala papakasal. Ba't kailangan niya pang i-celebrate na sobrang engrande kung may utang naman kayo right after wedding, di ba? Sana mag-set tayo ng budget, doon na sa kaya natin, di ba? Okay na yun. Mas masaya pa rin yun na after wedding, wala na kayo isipin, kasal na kayo, di ba? Ano yung pinaka-challenging part sa wedding preparation? Siguro sa akin in terms of technicalities, nakaka-overwhelm siya kasi nga ang daming options. Lalo ngayon, ang daming mga pegs, inspirations sa TikTok, sa Pinterest. Lahat magaganda. Ang hirap mamili. Ano ba dito yung magiging design? Anong yung susuotin kong gown? Anong suit? Sobrang daming options. So, yun yung nakaka-overwhelm. So, siguro talagang minsan kasi nakapag-decide ka na tapos after few days may makikita kang mas maganda pala. Di ba? Tapos hindi mo na pwedeng i-rewind yung decision mo. So, feeling ko talaga yun lang yung struggle part. Pero, whatever it is naman, sana, kung ano yung gusto mo, like, hindi yung opinion Exactly. iba. Kung ano yung gusto nyo pareho, yun yung gawin nyo. True. Actually, yun din yung sasabihin ko eh. Yung decision making sa mga designs, yung mga ganon. Yun talaga yung pinaka-challenging part sa akin. Lalo na yung theme ng wedding. Yung color. Diyos ko, alam nyo lang, gumawa na ako ng mood board sa kulay na pinag-usapan namin ni Joel. Tapos bigla namin naisip, parang hindi tayo to. Kasi nakita lang namin to sa Pinterest sa parang maganda eh, aesthetic eh. Kaya ginaya namin eh. Pero nung navivision na namin, sabi namin, it's not us. Kaya palit kami ng kulay. Ang talagang dapat nyo lang i-consider sa kasal, yung gusto nyo talaga guys. Yun lang. Kung hindi man pasok yun sa standard ng mga tao sa paligid or bisita, kasal nyo yan. Yun lang yun. Ito yung advice na ibibigay namin sa inyo. Yeah, at the end of the day, para sa inyo naman yung day na yun. Yes. Next question, beach wedding po ba? No, hindi. Ano tayo? Garden wedding. Yes, garden wedding po kami kasi po kami po ay Christian. Do you write your wedding vows? Hindi pa guys. Wala pa. Feeling ko gagawin ko siya the day before ng wedding. Para medyo na-feel mo na siya. Kung pwede lang wala wedding vow, ayoko sana. Kasi hindi talaga ako ma-words, ma-actions ako eh. Si Joel kasi. Grabe no, isipin mo paano kaya pag kasal na tayo tapos ginagawa natin itong mga podcast. Ano na kayo pinag-uusapan natin nun? Kaya natin mas maging vocal pa sa camera. Kasi may mga na-experience na tayo na hindi natin na-experience during this stage. So anyways guys, sila naman yung update sa ating mga kaganapan ngayong preparation sa wedding. Pagpasensya na kami guys kasi ngayon na lang ulit kami ng podcast after months. Yeah, pero siguro isa pa sa mga commitment ko, tama rin yung sinabi ni Kat, maganda, dinodocument din namin to. Yung preparation. Kaya good thing din na nasa content world kami. Kasi parang ang sarap lang balik-balikan ng mga moments nyo na, nagawa pala namin to before. Kaya natutuwa rin ako dahil kung napanood nyo rin yung prenup video namin, talagang dami doon kaming hinighlight ng mga past videos pa. Na buti na catch ko siya, na-grab ko siya during nung legal stage pa lang. Kasi kung babalikan mo siya, minsan malilimutan mo, hindi kaya ng utak mo maalala lahat eh. Pero kapag through photos and videos, sama pag nakita mo yun,
parang bumabalik yung feeling. Oo, tama Kaya, naman. ngayong wedding preparation, it's a commitment of ours din na mag-document dahil syempre content creator din naman tayo. Pero somehow, it's a good thing din na gamitin natin parang diary or album natin siya. Tama naman. So, ayun lang naman ang aming ganap sa wedding preparation. Almost there, guys. Hindi lang namin masabi yung wedding date, pero malapit na. Yes. If natapos yung episode na to, maraming salamat sa mga ikakasal dyan at gusto na mag-propose. Gawin nyo na yan. So guys, again, thank you very much and mahal na mahal namin kayo sa lahat ng mga supporters namin from the very beginning hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pong panahon. Maraming salamat po. So that's the end of the episode. See you sa aming next podcast. Bye!